May you continue to give us wisdom. Be with us. Bless those who are listening here sa Zoom at sa Facebook Live at sa mga taong magre-review ng video na ito. May you continue to talk to us and may your word will cause us to obey and will transform our hearts to be like Jesus, to be more Christ-like pa kami. Thank you, God. May you continue to bless everyone. In Jesus' name we pray. Amen. So I'm praying na konti lang sana yung sasabihin ko kasi yung boses ko talagang sumusurrender na kanina pa. But as I continue with this, ang ating title will be Christmas Season of Praise. And to start with, ano ba yung pinupuri mo sa Panginoon as we celebrate Christmas? Can we show the slide? Ano ba yung mga ito ay tungkol sa prophecy ni Zachariah. Siya po ay priest noong unang panahon. Ang kanyang story ang ating pag-aaralan. Ito yung tanong na pwede niyong sagutin para makapag-rest yung boses ko. What do you praise God for as we celebrate Christmas? Can you name one or a few? What do you praise God for as we celebrate Christmas? Pwede po kayong mag-chat, pwede rin kayong magsalita. Family get together. Yon, family. Sa lahat ng mga tao, syempre pamilya ang mahalaga sa atin. Ano pa? Bakasyon. Bakasyon. Saan? Out of the country or dito lang? Dito lang. I mean yung part na parang makapagpahinga. Kasi parang all year round, di ba? So parang ito yung mga puro holiday eh. Maganda yung bakasyon na may maraming pahinga, no? Kasi may bakasyon din na itinerary niya, busy. Parang hindi ka rin nagbakasyon. Kaya be wise na, be wise. Sana makapagbakasyon na more of pahinga talaga. Okay? Tama. Thank you. Ano pa? What do you praise God for as we celebrate Christmas? Ano pang pinupuri nyo, pinapasalamatan nyo sa Panginoon? Trabaho, si Ma'am Sheila, syempre, miss na miss ang pagiging teacher. And ngayon, teacher na siya at naghihintay ng unang sahod sa public school. Yun. Yung iba ayaw pa sumagot. Ako na nasasagot para sa kanila. Sige, Christmas bonus. Yun! Christmas bonus. Yung iba nga naubos na. Ayun. Pinamplansya ng buhok eh. Pinampariband na. Oo, nag-reband na. Wala namang problema yon, pera nila yon. Walang problema yon. Tama. Yun lang, malungkot pag tinanong, no? May natira pa ba? Nasa buhok na. Nasa buhok na. Okay. So, good health. Okay, Ma'am Ana, thank you so much. Siyempre, anin mo yung bonus, Christmas bonus mo kung napunta lang sa gamot, di ba? Tama. Another year, no, na napagdaanan natin, napagtagumpayan natin, ang daming ups and downs, but here we are. No, the Lord sustained us at meron na namang bagong taon na darating, di ba? Salamat sa Diyos. Di ba? Grabe si Lord. Ang dami nating pagpapasalamat. Parang si Ma'am Rose ng kanina, excited magpasalamat. Ma'am Michelle, sabihin mo lang, chat mo lang kung meron ka pa dyan. Hindi ko nababasa lahat eh. Family po. At ang patuloy na pag-learn ni Pao, milestone niya. Yon, siyempre. Bilang magulang, ang maliliit na milestones ng mga anak natin
Talagang for us, trophies yan eh. May mga milestones nga na ano eh, hindi tayo nagturo. Parang nakita mo na lang nag improve yung anak mo sa ganong bagay. Di ba? Kahit tuwa tayo mga magulang. Tuwan-tuwa din po yung magulang pag Pasko. Bakit po? Mga Maraming ninong-ninang. nagbibigay. Feel ko na yan. Nafe-feel ko. 3 yung anak ko eh. Yun! True po, Pastor. O sabihin ko, itago ko muna. Tinatandaan. Sana yung 500 kanina, Papa. Tama eh. Yeah. Anyway, ang dami nating praises, no? Ako, kahit ganito lang boses ko, nagpapasalamat ako. Grabe talaga, sabihin ko sa inyo. Grabe. Oo, ang daming provision sa buhay, sa ministry. Pero isa sa pinagpapasalamat ko ngayon na pinagpipray ko ng matagal at sinagot na ni Lord, ito yon. Kanina, ang kapitbahay ko, pangalan niya si Albert, kapitbahay namin yan. Pinagpipray ko kasi yung area namin sa Pulupandan. Yung area ko talaga, yung purok ko. Alam mo yung purok namin? Purok Malinong. Pag sinabing purok Malinong, tahimik. Malinong tahimik. So, tahimik na purok yon. Ayun yung pangalan. Pero hindi tahimik yung mga tao. Okay. In-approach ako kanina. Galing ako sa isang outreach. Papunta na ako sa isang outreach. In-approach ako. Sabi niya, uy, saan ka pupunta? Sabi ko, sa next outreach. O nga, nakikita ko sa Facebook. Ang ganda ng outreach mo. Bakit di mo simulan dito sa atin? Sabi ko, sino ba ang i-gather natin dyan? Sabi niya, syempre, ang dami nating relatives dito. Sabi ko, sisimulan ko kung meron akong middleman. Ganun ako eh. Pag may middleman, mas madali sa akin. Sabi niya, o ba? So, yung bahay ko, doon ka. Pwede ka doon. Sabi mo yan pag-pray natin yan. Ayusin ko schedule ko and this will be the 4th outreach. Grabe, kulang na lang kami ng sambahan na gathering place, Lawrence. Buo na yung simbahan. Yun na lang yung kulang. Grabe si Lord. So sa akin, yan yung mga nagpapa-alive sa puso ko. No? Kahit wala akong boses, I will keep on preaching the word. Kasi I know, no, makikilala na nila, lalo na sa purok namin. Ito yung katong its natin noon, no? Pastor na. So, mas makikita nila yung difference, di ba? So, hindi ka mahihiya sa past mo lalo na kung binago ka na ngayon. Mahihiya ka lang naman kung hindi ka pa nagbago, di ba? Bubong na lang kailangan, tama. Kahit nga trapal lang Oo, tama. Para maisa na itong mga outreach na ito kasi mahirap din kung ganun-ganun ako Pero again, habang wala pa yung bubong na yan o kahit poste, tuloy lang sa schedule. So praise the Lord, answered na ang prayer ko. Hindi ako nag-approach, siya pa nag-approach. Grabe, no? Sabi ko, hindi ako tutuloy sa outreach sa purok natin kung hindi ikaw ang man of peace or middleman ko sa loob. Sabi niya, oo ba? Walang problema. Sabi ko, i-gather mo kaya sila? Sabi niya, ayoko. Hindi maniniwala sa akin yun. Hindi nga ako nagsisimba So sabi niya sa akin, ikaw na. Trabaho mo yan Pero alam mo yun, di ba? Alam mo yung heart niya. Gusto niyang masyaran yung kapurok namin. Di ba? Grabe. Si Lord na yon. Si Lord na nangusap sa kanya, no? Nabigla na lang siya na mismo ang may gusto. Grabe. Anyway. So, i-request ko si Lawrence to read our verse. Itong verse natin, di ba si Mary, meron siyang ginawang parang tula na theology. Magnificat tawag noon. Grabe, no? Parang poetry, no? Na parang, ito yon, parang theological poetry or sabihin na natin, poetical theology. Kasi theology siya pero dinaan sa prose or hindi nga poem, di ba? Kasi hindi naman rhyme sa prose.
So ito naman si Zachariah, meron din siyang prophecy na parang patula. No? So babasahin natin at we will learn something. Ang dami pala nating ipagpapasalamat at ipagpupuri sa Diyos if we just look at God and fix our eyes on Jesus. No? Tingnan natin yung prophecy na parang tula na ginawa ni Zachariah kasi the Holy Spirit filled him. Hindi niya naman ito magagawa kundi siya filled ng Holy Spirit eh. Katulad kay Mary lang, sabi ko sa inyo, mga siguro 16 or 17 years old lang si Mary, pero nasabi niya yung malalim na theology in a form of a poetry, no? Grabe. Ito naman, kay Zachariah naman tayo. Siya pala yung tatay ni John the Baptist. Zechariah's prophecy, reading from the book of Luke chapter 1 verses 76 to 80. And his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited us and accomplished redemption for his people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, just as he spoke by the mouth of his holy prophets from ancient times. Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, to grant us that we, being rescued from the hand of our enemies, would serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. Sige, And you, yung next naman, yung next, kasi 'di ba, binigyan sila ng baby kahit matanda na sila. Ito naman yung sinabi niya, ito yung magiging task ng kanyang anak. Grabe. Pakinggan natin. And you, child, also will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare his ways, to give his people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, with which the sunrise from on high will visit us, to shine on those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Now the child grew and was becoming strong in spirit, and he lived in deserts until the day of his public appearance to Israel. Yun, ang ganda. Grabe. Meron pang dugtong yan, pero sige, we will find out muna ano yung una nating matututunan dito. Ang una nating ipagpapasalamat, nagkaroon ng Christmas because dumating si Jesus. Di ba? Tama naman yon, because dumating si Jesus. At ito pa, dahil kay Jesus, ang presensya ng Diyos, pinadala rin ni Jesus, at yun ang Holy Spirit. Tingnan nyo, Zechariah was filled with the Holy Spirit. Alam nyo, minsan din natin pinapansin ito, pero pansinin nyo, when a person is filled with the Holy Spirit, nagagawa niya ang mga bagay na imposible. Gaya nito, hindi madali magbigkas ng ganitong prophecy kung wala ang Holy Spirit, hindi mo magagawa to. Kagaya rin, when you share the gospel to other people, hindi mo masishare yan ng clarified kung wala ang Holy Spirit sa iyo, kahit experience ka pa. There's something when the Holy Spirit fills our lives. There's something when our marriage is filled with the Holy Spirit. Alam naman natin na pag wala ang Holy Spirit sa ating marriage, wala talaga mangyayari. Magkaka-break din yan, parang Katniel. Sorry po sa mga may fans kay Catherine at kay Daniel Padilla. Pag wala ang Holy Spirit, kahit 40 years, 50 years of marriage, meron akong alam, 60 years of marriage, naghiwalay pa. Ibig sabihin, 80 plus na sila. Grabe. Holy Spirit ang magbubuklod sa atin. Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng empowerment to do the impossible. Itong church planting na ginawag-gawa ko dito, without the Holy Spirit, wala akong masisiran dito. Walang maniniwala kay Jesus kung wala ang Holy Spirit na nagwo-work sa buhay natin. Diba? So, ang unang ipagpapasalamat natin is, number 1,
We praise God for He fills us with His presence. Yun ang unang pasalamat natin. Salamat. Kung wala Christmas, hindi dumating si Jesus sa mundo, wala ang presensya niya sa bawat isa. Mahirap ang buhay kung wala ang presensya ng Diyos. Walang wisdom. Di mo alam. Simpleng bagay, hindi ka makadecide. Ano pa kaya kung mahirap? Alam nyo, mabilis lang magpumili ng choices pag bad or good eh. Paano naman kung puro good? At isa lang dapat ang pipiliin. Doon papasok ang Holy Spirit at bibigyan ka ng discernment. Diba? Pag sinabi kong, pag meron kang choices na puro good, ito yon. Nag-open yung dalawang opportunities na parehong okay. Pero yung isa dyan, maganda, pero hindi mapapabuti ang buhay mo. So kung wala kang Holy Spirit, wala kang discernment. Pero pag may Holy Spirit ka, alam mo talaga kung anong pipiliin mo. Out of those beautiful and good choices, you will know what's best for you. And that's the will of God. Mapipili mo talaga ang will of God pag ang Holy Spirit nasa iyo din. Ganon din yan, Rose, kung meron kang suitor na puro gwapo. Puro gwapo, 5 sila. Mahirap magdesisyon kung ang puso lang papairalin mo. Pero pag ang Holy Spirit na ang gumana, alam mo kung sinong pipiliin. Okay? So, ganon din yan So, we praise God. Number 1, letter P. Pinilit ko talaga puro letter P tonight. Presence of God. Number 2, we praise God for providing us a mighty Savior. Sino yon? His Son, Jesus Christ. Basahin natin ulit yung verse na yun Okay, tingnan natin ulit yung verse. At nandun yon sa verse 69. And has raised up, hindi. Sana ba yun? Sana ba yun? 69. And has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. In other version naman, for he has raised us a horn of salvation. O tama nga. And pag sinabing a horn of salvation, pag sinabing horn, superior. Ang meaning nun, superior. Nakita mo sa mga goat or sa mga sheep, sinong pinakamalaking horn? Siya ang superior. So si Jesus bilang Savior, siya ay mighty Savior. No? He is the mighty Savior. Hindi lang siya tagapagligtas, mighty Savior. Ang galing, no? Kung wala si Jesus, paano kaya tayo? Hindi natin kaya iligtas sarili natin. Kaya no wonder ang mga tao before Jesus, yung mga pinanganak before Jesus, they are looking forward for the Messiah to come. Na no wonder, ang layo-layo pa, ilang libong taon pang dadaan, they already prophesied about the Messiah who is to come. Kasi all people before Jesus came physically on earth, they are looking forward for the Messiah. Dumating na siya. So because of that, yung mga Old Testament people, because of that, they were saved because they have that faith to the coming Messiah. Naintindihan niyo? Baka kasi isipin niyo, paano naman yung mga taong pinanganak before si Jesus pinanganak? Hindi sila na-save? No! Na-save sila because they look forward for the coming Messiah. Intindihan niyo? Nung dumating naman si Jesus, paulit-ulit nagsasabi si Jesus, the kingdom of heaven is near. The kingdom of heaven is here with you. Ako yon. So nakasama na nila during Zachariah, kasama na nila, nasa sinapupunan na ni Mary at this point. After Jesus, binigay niya buhay niya sa cross, namatay siya, nabuhay muli, and nag-resurrect pabalik, nag-ascend sa langit. Nag-resurrect muna, nagpakita sa mga disciples, then nagpabalik sa langit, nag-ascend. After that, He sent His Holy Spirit. Now, we people who were born after Jesus' birth,
we look back to Jesus. Okay? Binabalikan natin siya. Kaya nga nagbabasa tayo ng Bible eh. We look back and we are saved because we believe in Jesus who came 2,000 years ago. Naintindihan niyo? The people before Jesus, they look ahead by faith. The people during Jesus, they looked to Jesus. They were saved when they believed in Jesus. And we, the people who were born after Jesus, we look back on the cross, on what Jesus did, and we are saved too. Okay? Clear na ba tayo? Baka nagki-question pa kayo, paano yung mga tao before Jesus? Okay na ba? Okay na tayo? Okay. So, He is a mighty Savior. He can save anyone before He was born, when He was born, and after He was born and went back to His throne in heaven. He can still save because He is a mighty Savior. Next, number 3. What can we thank God for? Kanina, because, ano nga yan? Number 1, He fills us with His presence. Number 2, He provides us a mighty Savior, and that is His Son, Jesus. Number 3, we praise God for He fulfills His promise. Pakibasa ang 70 to 75. Yan. Ay, ang haba pala. I-summarize ko na lang. 70 to 75. Just as He, si God, He spoke by the mouth of His holy prophets from ancient times, noon nagsalita na ang Diyos through the prophets. So ngayon, ano nangyari? 74, to grant us that we, being rescued from the hand of our enemies, He granted us salvation. No? Sa verse 71. So He granted the people of Israel salvation so they can serve God without fear and in holiness and righteousness before Him all our days. So nakita niyo yung promise? Sinabi niya na yan before pa sa mga prophets at binigay niya na nga si Jesus, dumating na to save them, not just from their enemies actually, no? Akala nila kasi isi-save lang sila ni Jesus from Roman Empire. No. Jesus will save them from sin, from Satan, from sickness, from their selves. Yung self kasi natin mismo, ito yung disobedient. Selfish tayo. So, ganun ang pag-save ni Jesus sa atin. So, thank God, we praise God because He fulfilled His promise. Hindi lang siya nagsalita, talagang ginawa niya pa. Ano pa? What can we thank God for? What can we praise God for? His presence, His provision of a mighty Savior, for fulfilling His promises. Number 4, for He empowers us to do our purpose. Yun naman yung about sa sabi niya sa kanyang anak na si John the Baptist. Ikaw naman anak, ito yung trabaho mo. You will prepare the way for the Savior. Si Jesus, yung pinsan mo. 3 months lang agwat nyo. Ikaw ang magsasabi sa mga tao, siya ang Lamb of God. Siya ang magliligtas sa atin. Siya yung maglilinis sa ating mga kasalanan if we repent. Di ba ang mensahe ni John the Baptist nung lumabas na siya sa public ministry? Repent, for the kingdom of God is near. Yan. So alam na alam ni John the Baptist ang kanyang purpose. Alam na alam niya. Ang taong alam na alam ang kanyang purpose, hindi yan mapipigilan kundi i-fulfill ang purpose ni Lord sa buhay niya. Ang taong alam ang purpose niya, hindi siya magko-compete sa ibang tao. Kasi hindi siya insecure eh. Hindi niya rin i-compare ang sarili niya sa ibang tao. Alam niya ang lugar niya eh. Hindi siya maiinggit na siya meron ng ganun, ako wala pa. Pag alam mo ang purpose mo sa Panginoon, hindi ka inggitera, hindi ka inggitero, hindi mo i-compare sarili mo, hindi ka rin magko-compete sa iba. Ano ngayon? Kung meron siyang 3 flat screen TV,
At sa iyo, isa lang. This is not a competition. Ano ngayon, kung bilang pastor, ako ay nagpapastor ng maliit na church. Hindi naman to about sa size. This is about faithfulness in doing my purpose from the Lord. At you know what? The Lord prepared each one of us a purpose before He created the world. Ganun katindi. Kung babasahin mo yung Ephesians, Ephesians chapter 1, basahin natin yun. No? Thank you, Lawrence, at nilagay mo dito. Basahin natin. Anong sinabi dyan? Ibasa nga ulit, Lawrence, kasi yung boses ko nagba-brown out na eh. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Okay. Doon na muna. Malalim na yun eh. Doon muna. Grabe oh. Praise be to God who blessed us in heavenly realms. Blessed ka na with every spiritual blessing. Lahat na sa'yo na. Basta na kay Kristo ka, lahat na sa'yo na. Kaya yung kinanta ni Daniel Padilla na nasa'yo na ang lahat. Mangyayari lang yon kung anak ka ni Lord. Wala yan kay Daniel Padilla kung wala siyang Kristo. Wala yun. Nasa anak ni Lord ang spiritual blessing. Tingnan mo naman. He blessed you in the heavenly realms pa yan with every spiritual blessing. Grabe. From Christ ba yan? Sabi? In Christ. For He chose us in Him before the creation of the world. Grabe. Rose, bago ka pa pinili, bago pa ginawa ang world, pinili ka na. Bago mo pa siya pinili, Rose, nung time na tinanggap mo siya, pinili ka na pala. Ang malungkot lang, pinili na ni Lord tayo, pero hindi lahat pipiliin si Lord. Yun ang pinakamalungkot. Mas malungkot pa yon sa Christmas na walang jowa. Yung hindi ka, pinili ka na nga ni Lord, hindi mo pa siya pinili. Problema mo na talaga yon. Wag mo na sisihin si Lord, ha? Wag mo sisihin si Lord. Pinili ka na niya eh. He died for the world, but the world, not all in the world will receive Jesus. Tapos sisisihin nyo, bakit ganito si Lord? Bakit niya ginawa to? Pinili ka na nga eh. Binigay pa buhay niya sa cross with all the blood, the bruises, the pain. He endured it for you, but you will not endure one problem for Him. Ayaw mo na agad maging Kristiyano? Isang problema lang, ayaw mo na mag-endure? Nag-break lang kayo ng girlfriend mo, wala ka na sa church? Hindi ka na makita sa church? Anino mo, wala na. Diba? Daming reflection, no? Next na tayo. Baka mapunta naman tayo sa Katniel ulit. Pakibasa ulit. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. Grabe. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In Him we were also chosen, having been predestined
according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. Ang bigat nito. Grabing theology ito. Grabe, no? Nakita nyo, about purpose tayo. About purpose. Grabe. Time will come pala, there will be fulfillment of the unity in heaven and on earth. Aayusin niya lahat. Kaya yung problema mo na wala kang boyfriend this December, wait ka lang. Aayusin ni Lord lahat ang sa heaven at sa earth. Pero, syempre, yung nag-hope lang kay Jesus Christ, yung nag-believe lang kay Jesus Christ, ang merong ganitong hope. You know, to those who hope in Him, di ba? Sabi nito, in Him, ano to? In order, sa verse 12, that we, referring to the Christians, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. Lahat ng ito mangyayari for the praise of His glory. Yun ang purpose ni God. Kaya lahat ng accomplishments natin sa buhay, for the praise of His glory palagi yan. Hindi yan sa atin. Grabe, no? Ganun ang purpose ni Lord. Alam mo ba ang purpose ni Lord? For the praise of His glory. Na maging successful ka for the praise of His glory. Na pwede ring nag-suffer ka ng suffering ngayon, mayroon kang pain sa heart mo for the praise of His glory. Even if meron kang luha or meron kang ngiti sa muka, all of this happen for the praise of His glory. Yun ang purpose natin. Hindi lang ito basta-basta na parang walang sense, na parang, alam mo yun, yung parang ang babaw ng purpose natin sa buhay. Pag tinanong tayo, anong purpose mo sa buhay? Wala lang. Ano lang siguro ako, ganito lang. Hindi. Ang lalim ng purpose mo sa buhay, kaya wag ka mag-suicide. Wag ka mag-suicide. May purpose si Lord na maganda sa buhay mo. Hindi lang sa buhay na ito. Even sa langit, nakasama na natin ang Diyos. Meron ka pang i-fulfill na purpose doon. So the Lord will empower us to do our purpose na siya rin ang nagbigay before the world began. Grabe. Ang lalim. Pag naintindihan natin to by the wisdom of God, wala ka nang iisiping kung na parang insecure ka pa. Ano ngayon? Wala na akong pakialam. Ano man mangyari sa buhay ko, alam ko may purpose ako na dapat i-fulfill for the purpose, for the praise of Jesus' name. Isa pa, we praise God for He guides our path into our steps into path of peace. Nasa verse 79. Ang galing, na pag sinabing path of peace, parang siya yung shepherd. Naalala mo yung Psalm 23, the Lord is my shepherd. I lack nothing. And you walk in peace with the shepherd. Kahit you walk through the valley of the shadow of death, kahit may panganib sa paligid, meron kang peace. May problema ka ngayon, meron kang peace. At ang peace na ito, hindi lang to peace na parang maliwanag, aliwalas yung utak mo. Ang peace na ito, nag-i-improve din to ng ating relasyon sa Diyos, relasyon sa ibang tao, at even ang relasyon natin sa sarili natin nag-i-improve. Pati yung health natin nag-i-improve. Ang taong may peace, peaceful din ang health. Kasi yung taong merong sakit sa puso na dinadamdam na hindi niya ma-express, meron siyang regrets, meron siyang kabigatan, yung taong ganon, grabe rin yung blood pressure. Pero yung taong may peace, nakita ko na lang, ilang beses ko na nakita yung mga ganyang tao din. No? Minsan, pupunta ako sa ospital para ipag-pray yung tao na may sakit. Pero pagdating ko doon, dahil Kristiyano siya, napaka-at peace niya. Siya pa yung magsabi sa akin, Pastor, handa na akong mamatay. Masaya ako na makasama si Lord. Akala ko, ibibless ko siya. Ako pala yung na-bless.
Yun yung mga taong may peace. No? Nawala na ng mahal sa buhay. Puno pa rin ng peace. Ano pa? Mamamatay na siya. Hindi siya takot mamatay. Pero yung mga nagkikristyanuhan, pag binisita ko sa ospital, parang ayaw mamatay. Pastor, pag-pray mo ako kasi marami pa akong gagawin para sa Diyos. Marami pa akong apo. Marami pa akong anak na papaaralin sa'yo. Kristiyano ba talaga to? Parang wala siyang trust kay Lord na God will take care of His family pag wala na siya. Minsan ang iba nagkukunwari lang. Pero malalaman mo na hindi sila totoong nasa Panginoon or wala silang peace kasi nagwo-worry pa rin sila kahit mamamatay na sila. Pastor, paano na lang yung apo ko? Wala na yung mga magulang. Bakit? Ikaw ba mag-sustain sa apo mo? Hindi, si Lord yan. You can go in peace. Bitawan mo na, huwag ka nang maglaban, huwag nang labanan ng kamatayan. Okay? Pag kinuha ka ni Lord, so be it, your will be done, Lord. Yun ang totoong may rest in peace. And last na ito, we praise God for He prepares us and causes our progress. Basahin natin to. Nandun ba yon? Luke chapter 2 at sa dulo na verse 80. Nandun ba yon? Ang galing. Now, John the Baptist grew and was becoming strong in spirit. Grabe no? Kompleto. In spirit. And he lived in the deserts until the day of his public appearance to Israel. Talagang prepare siya ni Lord. Doon lang siya sa desert para hindi siya ma-influence ng bad influence. Doon lang siya sa desert para hindi siya ma-influensya ng mga kung ano-anong hindi magandang kultura, hindi magandang behavior. Preserve, sinet apart siya ni Lord. Prepare siya ni Lord until nag-ministry na siya nung 30 years old siya. Kasi ang kultura sa Israel, pwede ka na mag-ministry on your 30th age. Kaya si Jesus nag-ministry nung 30 years old na siya. So the child grew and was becoming strong in spirit. So spirit, physically, he grew and becoming strong also sa kanyang spirit. Nakita niyo yung complete growth, complete progress. The child grew physically and becoming strong in spirit. Ang galing no? Hindi siya yung lumaki lang yung katawan, immature pa rin. Hindi. Talagang spirit nag-grow, ang katawan nag-grow din. So, ang last truth natin, sabi ko sa inyo is, pasalamat tayo because God prepares us and causes our progress. Siya talaga nagpapa-progress sa atin. Siya nagpapa-prepare sa atin for greater task. Napansin nyo, most of the time, kung may papagawa si Lord sa isang tao o sa kanyang mga tao, i-preserve niya muna doon sa desert. Palagi yan, si Elijah. Alala nyo, the people of God from Egypt, 38 years sa desert. Si Jesus, bago mag-ministry, 40 days nag-prayer and fasting sa desert. Anong meron sa desert? Literally, ang desert, hindi magandang place para mabuhay. Yan, doon yung training ground ng prophets. Thank you, Lawrence. Ang desert, marami yan, mainit. Paggabi, sobra naman yung lamig. Maraming scorpions, rattlesnakes, foxes, ano pa, mga wild animals, ang dami din. Pero bakit doon tayo piniprepare? Ito yon. Makinig kayo. Ang desert could also be sa ating buhay ngayon. Yung time na meron kang pain, tinitrain ka ngayon for greater functions. Dumadaan ka ba sa sobrang imposibleng suffering? You are being prepared by God. Kasi sabi nga ni A.W. Tozer, kilala niyo ba yon? In your darkest moment,
God does His deepest work. The same. A.W. Tozer, magaling na theologian. In your darkest moment, in your darkest hour, that's the deepest work of God in your life. Kung dumaan ka sa marital problem, it's because the Lord is preparing you to also assist those who are being in conflict sa kanilang buhay mag-asawa. Kaya ka dumadaan sa marital problem para matulungan mo rin yung iba pag ikaw nakalagpas dyan sa tulong ni Lord. Kaya ka nagkaroon ng hindi magandang family background kasi pag nalagpasan mo yun sa tulong ni Lord, yung mga nagsasuffer din sa family nila, ikaw ang gagamitin ni Lord to guide them. Kung ikaw naman ay, kunwari, galing ka sa complicated na situation, pag merong taong dumaan sa iyo na kailangan ng tulong in that area, mabibless siya sa iyo. Sasabihin ng taong yun, grabe yung taong yun, nakaka-bless. Hindi nila alam, grabe yung pinagdaanan mo. Kaya mo siya na bigyan din ng guidance sa tulong ni Lord. Kaya, don't worry, if you are in the wilderness today, it's because God is setting you apart for a greater purpose. Win-win. Ang buhay Kristiyano, panalo palagi. Pag andun ka sa wilderness, panalo ka pa rin kasi meron kang something greater. Kung nandito ka naman sa high peak of the mountain kasi successful ka, panalo ka pa rin because you will glorify God in your success. So both ang Kristiyano, tama yun, we are already victorious because we are in Christ. Tama po yun, J. Mark. When we are at the peak of our life, we are successful, we give glory to God. When we are in the valley of the shadow of death, still we give glory to God by being patient in God's working and perfecting of faith in that wilderness experience. So in everything, in all seasons of life, we are in a situation na hindi maganda, still we can stand and say, all praise belongs to Jesus Christ, my God. God bless you all. Merry Christmas. Ayan, grabe. Sobrang nakaka-bless. Thank you, Paz. May parang, alam mo yung ano sa akin dito, parang yung purpose natin kung bakit tayo nandito sa mundo. Grabe, parang naano ako kanina, Paz, kasi parang ako na naman ata. Kasi may mga times na talagang tinamaan ako dun sa dulo na yung kahit na may mga pinagdadaanan ka, dun ka pala mas talagang minumod ni Lord. Kaya mo na-experience yon kasi meron kang, anong tawag dito? Talagang dun nag-work si Lord. Na grabe, yun yung pine-prepare niya tayo. Tapos, ayun, nakaka-bless kasi ang galing lang. Tapos pwede magtanong, yung dun pala, yung sa, halimbawa, yung, di ba meron tayong purpose, Paz. Halimbawa, paano natin malalaman na, kunyari, sa isang bagay, sa isa pong bagay, paano natin masasabi na, paano natin maano na yung Holy Spirit yung mangunguna sa atin? Na purpose na yun ni Lord yung ginagawa natin. Parang, Opo. okay. Lalaman natin na purpose na yun ni Lord kasi nag-swak yun. Yan, na-mute.
malalaman natin na purpose na ni Lord ang ginagawa natin kasi kung sa Venn diagram may tatlong bilog, tama? May tatlong bilog. Kita niyo yung Venn diagram. Pag nag-meet na nga yung passion mo, yung skills mo, yung gift mo galing kay Lord, ang gitna nun, God's will. Nag-meet yung passion mo, yung gusto mong gawin, yung abilidad mo, at yung gift ni Lord na binigay sa'yo. Ang gitna ng Venn diagram, God's will. Yun. Hindi mo? Paano mo malaman? Inagawa mo siya dahil nilagay ka ni Lord doon kasi alam niya may gift ka sa ganito. May gift ka sa ganito. Tapos passion mo pa yung ganito. Yung tumulong sa tao. Yung, ako, example ko lang sarili ko. Bakit ako naging pastor? Kasi hinasa niya ang skill ko sa pagsasalita na hindi naman ako ganito noon. No? Pero kahit di ako magaling magsalita noon, gusto ko tumulong sa tao. Gusto ko mag-serve. Tapos nandun pa yung gift ko na music and arts. Yun eh. God's will na yun. Okay? Nagsama lahat. yung gift mo, yung talento mo, at yung passion mo. Ang passion yung hindi ka na sabihan, ginagawa mo na agad. Clear ba? Ito pa, dagdag natin. Dagdag pa natin. Yung peace na sinasabi kanina. Meron kang peace. Meron pa yung affirmation ng ibang tao. Sinasabi ng ibang tao, oo nga, may gift ka dyan. Tapos, meron pang affirmation si Lord, syempre. Galing kay Lord, may sinasabi siya, anak, para ka dyan. Tapos yung ibang tao nagsasabi, oo nga, para ka dyan. Para ka sa job na yan o sa posisyon na yan. Then, meron ka pang peace sa heart mo. Meron kang joy. Yun. Isa rin yun. Event diagram mo yun. God's will yung gitna nun. Okay? Thank you, Pas. Ayan. Sino ba pong gusto mag-share? Yan o, ang bilis. Ang bilis. Thank you, Lawrence. Yung gift mo, yung passion mo, pwede rin gawin mo, may peace ka, tapos may peace ka na nga, meron ka pang affirmation from tao at sa Diyos. No, lahat yun, mag-meet together. Yun talaga. Yan, may peace, affirmation from people, affirmation from God. God's will yun. Gawin mo, Lawrence, yung peace, magkasama ang gift. Yung affirmation, magkasama sa kabila. Affirmation. Tapos, affirmation of people, sa kabila, affirmation of God. Tama ba ang grammar? Affirmation of people or affirmation from people? From, no? From people. Then, affirmation from God. Lagay mo pa yung dito, ang passion mo, itaas mo yan. Ang gitna, lagay mo yung skills mo or talent mo. Ang gitna, talent. Para kahilera siya ng gift. Ang passion, kahilera siya ng peace.
Yan. Peace kailangan ng passion. Yan, tingnan mo, yung peace galing kay God. Yung gift galing sa Holy Spirit. Affirmation galing pa rin kay God. Yung passion, siyempre sa'yo yan, nilagay ni Lord sa'yo. Ang talent, nilagay ni Lord sa'yo. At ang makakasabi rin na meron kang talent dyan, yung tao sa paligid mo. God's will. Alam mo na, God's will to. Buti na lang, bilis ni Lawrence maganda rin event diagram mo. Paano malaman siya na? Yeah, next time naman yan. Next time naman yan, Lawrence. Kasi I'll talk about marriage talaga. Kasi need natin lahat yan. Okay? Kasi kailangan malaman ng babae anong needs ng lalaki, malaman ng lalaki anong needs ng babae. Para pag pumasok yung mga single dito sa marriage, hindi na sila hirapan. Okay? Alright. Ako naman. Ako, ang pinakatumatak sa akin is yung part na yung prophecy na kabuuan ni Zechariah. No? Kasi kung titingnan mo sa isang banda, hindi niya naman kilala talaga si Jesus kasi wala pa siya. Pero kung paano niya i-praise, kung paano niya, grabe no, ramdam na ramdam mo dun sa prophecy na yon na parang kilala niya na no, si Jesus, na parang yung pagmamahal niya, yung passion niya, nandun na eh. 'Di ba? Na parang kung i-relate ko siya sa panahon natin ngayon, na given na may mga fellowship, may mga small group, we have church, na we know so much more about Jesus than Zacharias did. So, ano pang excuse natin para, alam mo yun, no? Para hindi pa siya tanggapin, para hindi pa siya kilalanin, para hindi pa magkaroon ng relationship with Him. 'Di ba? So, yun lang naman yung pinakatumatak sa akin. Ang galing lang do sa part na yun. Tsaka, grabe yung ano pala, no? Grabe yung shinare ni Paz, no? Yung Ephesians. Actually, last minute nga yun eh. Na dinagdag, no? As in, nag-start na tayo, dinagdag natin. Pero, ang galing, no? Kumbaga, parang yun yung kasulatan ng ano eh. It's all about God's ultimate plan, no? Na kung ikaw ba ay nagtataka if Jesus is a savior or is Jesus a judge? No? Pero tama eh. Na once na tinanggap mo na si Jesus, alam mo sa sarili mo, parang sinishare kanina ni Paz yung mga nasa deathbed. 'Di ba? Na kilala mo na si Jesus, hindi bilang judge, no? Bilang alam mo na may nag-iintay sa'yo, no? Right after that. Galing. So, yun lang para sa akin. Ayan, thank you so much. Tama yan. Kasi yung death door lang yan eh. May naghihintay sa'yo sa kabilang dako. Pag pikit na mata mo, mamatay ka, andun ka na agad. Pag-anak ka ni Lord Jem. Dagdag ko lang, si Zachariah, ang basis niya, Word of God lang din eh. Yung prophecy, di ba priest siya? Yes. So we know about time will come, the Messiah will come. In the fullness of time, in the perfect time of God, the Messiah will come. Ganun lang yan. Pero yun na nga, nung dumating na rin ang anak niya, pati ang Holy Spirit, finil siya eh. Ibig sabihin yung presensya ni Lord, kung nagpunta na nanahan na sa buhay mo, yun. Kaya pala parang kilala niya si God eh. Bago lang naman tong taong tong naging Kristiyano kasi finil siya ni Lord. Ang presensya ni Lord nasa iyo na. Sino pa hinahanap mo? Andyan na sa iyo eh. At nandun pa yung every good thing, every spiritual blessing binigay pa sa iyo before the world began. Tapos nag-take effect yan nung tinanggap mo siya. Kasi finil ka na ng presence niya. Nandyan na lahat sa iyo. Wala nang kulang sa atin eh. Don't ever say, pag nakuha ko ito, dumami pera ko, naasawa ko siya, nagkaroon ako ng ganito, kumpleto na ako. You're looking at the wrong things. The presence of God completes
every person and will give satisfaction and will bring contentment in our lives. That's why si Jesus talaga ang anak. Yan ang Galing. latest na repost ko from Francis Kong sa Facebook. Ang galing, Pas, no? Parang sumasagot din siya doon sa tanong sa mga taong, bakit parang ang hirap i-share? But parang hindi po ako makapag-convince ng ibang tao when it comes to sharing the gospel. Oo, Tama. kasi hindi natin sila i-convince. Tama. Just present Jesus and they will realize they need a Savior. Period. Galing. Tumatak nga sa akin, Pas, biglang naalala ko yung sinabi mo kanina na yung parang hindi mo mapaintindi sa kanya yung gospel. Kasi nga tama, no? Wala yung Holy Spirit na parang, alam mo yun, tinanggap mo siya pero yun nga, walang discernment. No? Ang galing. Yeah. Sino pa gusto mag-share? Si Sir J. Mark may sasabihin daw. Permission to off po yung camera. Yes. Ako, pastor, para to be honest po, wala talaga, gusto ko lang mag-rest. Nasa point ako, pastor, na parang yung peace because of my pastor na nag-50-50 ngayon. So, hindi ako, affected ako, pastor, in a way na parang I can't imagine na nangyayari sa kanya right now yung gantong position niya ngayon. Pero above all, sabi ko nga, doon, nakaka-bless lang din, pastor, kasi yung sumakto yung part na yung peace ba, yung kwento mo, pastor, yung hindi ka matatakot mag-pass away, yung ganong part kanina po na sinabi nyo, doon ako na-amaze sa part na ang prayer na kasi ni pastor talaga, parang way back one week ago, sabi niya, ang prayer niya sa family niya, ang prayer niya sa akin is kunin na ako ni Lord. Dalhin na niya ako dun sa kanya, sa feeling niya. Doon ko, parang nakaka-amaze lang, pastor, kasi kanina, preparation namin ng anniversary po namin next Sunday. Tapos nag-practice kami, piniprepare namin lahat. Biglang may nag-chat nga na gano'n na 50-50 na si pastor. Parang ang bigat, pastor, sa part na yun. And hindi talaga namin naramdaman yung, parang ang bigat, pastor. Pero yun nga, it's part talaga siya kasi we are created na may ganong nararamdaman naman tayo. Pero yun, parang ngayon, sabi ko nga, I'm blessed sa part na yung diniscuss mo, pastor, yung about sa peace. And hindi naman ako, pastor, ng hamba. Pag dumadating din ako sa pastor sa part na napapagod ako, nahirapan ako, sabi ko, Lord, gusto ko kunin yun na lang. May mga ganong part. Pero yun nga, alam ko na hindi pa kasi meron pang purpose si Lord. And pastor, thank you lang. And kailangan ko lang siguro this time talaga ng prayer kasi sunod-sunod yung mga nangyayari. Pero nandun ako sa assurance na connected ako kay Lord. Na hindi, sabi ko nga, sa panahon na may mga pinagdadaanan ako, hindi lang personal, kundi sa family, sa church, mas lalo ako i-anchor yung sarili ko sa prayer. Na yun yung pinaka-ultimate talaga na yung hindi alam ko, pastor, na kapag yung in-anchor mo yung sarili mo kay Lord na ultimate, parang 100% surrender, masashake ka pero hindi ka mafo-fall. Yung ganong part, kilala lang ako, pastor, na masayahin, strong, ganyan. Pero, ang daming burden na dala-dala. Yun nga, sabi ko, Lord, ikaw at ikaw to, ikaw pa rin to. So, thank you, Jello, sa pag-send. Kala ko nga late na ako. So, yun lang, nakaka-bless lang, galing ni Lord. Praise the Lord, pastor. Yan, Holy Spirit yun, nangusap sa iyo, sa akin, sa pastor mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Nag-a-align lahat dahil yun sa Holy Spirit. Hindi yun dahil sa kagalingan ng tao. Kaya mas naniniwala ako kay Jesus. Hindi na ako tatalikod kay Jesus eh. Siya lang ang totoong Jesus, siya lang ang totoong God. Tanggapin na ng hindi pa tumanggap, siya lang ang totoong Jesus Christ na makakaligtas sa iyo. Baka hindi pa kayo naniniwala na iba sa inyo, please, wag nang patumpik-tumpik. Totoong Panginoon, ang Panginoong Jesus. Galing.
Kanina lang din eh. Sabi ko nga, ano, oo nga, no? Parang nung nasa kalagitnaan si Pass nung Truths, sabi ko, kailangan ko i-send kay Jel J. Mark. Wala ko naalala, sinend ko sa kanya. Sabi niya nga, 9:30 pa to. Sabi ko, hindi ka-start na namin. Pero ang galing lang, di ba? Talagang God's proper timing. Ayan, sino pa gusto mag-share? May gusto pa ba mag-share? May good news ako natanggap ngayon. Nagpabaptize na yung kilala ko. Yay! Praise the Lord. Yay! Thank you, Lord! Dahil dyan. Alalaman ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Grabe, Lawrence. Sabi ko sa iyo, yung spiritual gathering na ginagamit ni Lord. Nababaptize kahit saan. Kahit hindi ako magbaptize, may nagpapabaptize sa ibang sulok ng mundo. Salamat, lahat ng papuri sa Panginoon. Dahil yon sa spiritual gathering na ginamit ni Lord, si Lawrence at yung kayo, kaya nababaptize yung mga tao. Dito nila natagpuan si Jesus sa spiritual gathering. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, sino pa gusto mag-share? Wala na. Si Jel Naan daw siya share. Diyan ka pa ba? Ayan, outside daw. Alright. Ayan, si Miss Joanna. Iiyak na. Hindi, ako na po, gusto ko lang pong i-share, tsaka gusto din po mag-thank you kay Lord. Kasi, dito sa nangyari doon sa kapatid ko. So, gusto ko mag-thank you sa kanya kasi nakauwi ng okay yung kapatid ko na yung bunso ko kasi namin medyo special siya. So, yun. Sabi ko sa kanya, sabi ko kay Lord, sabi ko thank you kasi yung nangyari sa kanya, ganun lang. Ganun lang yung nangyari sa kanya na hindi siya sinaktan, hindi siya nagkaroon ng kahit ano sa katawan. Okay siya nang umuwi. Yung nangyari lang sa kanya, yung napunit yung short niya, tsaka nagkaroon siya ng mga sulat-sulat sa katawan niya, sa braso niya. Thanks God, kasi yun lang nangyari sa kanya. Ang di ko lang talaga siya matanggap kasi kakilala lang din kasi namin yung gumawa. So, parang sabi ko, ba't ganon? Bakit ginawa niya yon? Halos sabay-sabay kami lumaki nung maliit pa kami. So kaya sabi ko, ba't niya nagawa yun? Halos ng kapitbahay lang kami. Pero kahit gano'n, nagpapasalamat pa rin po kay Lord na nakauwi na okay yung kapatid ko. Yun lang po, Pastor. Thank you po. Ayan, may shinare si Jel Naan. God is really moving sa atin lahat. Whatever situation that we have, always remember that God is with us all the time. Yeah. Miracle is happening. Tama. Amen. Ayan, meron pa ba? May gusto pa mag-share? Wala na. Okay, back to you, Pas. Okay, so after this, we will have another call from another side of the world. Mag-update lang. Magandang update. So, praise the Lord. The Lord is moving. Miracle talaga lahat nangyayari sa atin, no? Again, on the other hand, maraming namamatay dito sa highway sa Bacolod. Yung sinasabi ko, Lawrence, palagi, yung singer na si Kokoy, dito yon sa sinasabi kong deadly highway. Dito yan sa deadly highway. Dito lang yan sa amin. Everyday. Kaya sabi ko, ang dami, sikat siya eh. Ang dami pa namamatay na hindi na yung news. Yung sinasabi ko. Sabi ko, parang nag-overtake siya, nag-skid siya, nag-slide, napasok siya tuloy doon. So, hindi ko na i-describe pero sabi ko nga, please pray for us. Diyan po ang daanan namin papunta sa outreach. Buong pamilya ko, naka-tricycle kami.
with my 3 kids and wife. And also, dyan si Ma'am Sheila, inatid ko, single lang kami. And most of the namamatay dyan sa highway na yan, single na motor. So please pray for our safety here, no? Yun yung challenge sa amin. Yun yung challenge. Hindi siya madali, but every day for us is a miracle. Indeed. So again, salamat sa presensya, sa time nyo, busy kayo. Salamat for this spiritual gathering, recorded siya every week. And salamat sa support sa ministry dito. Again, we still need ng support nyo dito sa Sabado na ito. And we are expecting maybe 80. Kung mas marami, baka abutin pa ng 100 na tao. So, yes. And sa Christmas, kasi Sunday yan, 24, baka magawa nyo ng paraan. Gawin ko. So bago magputok sa new, sa 24 na Pasko, dito kayo. Yes. Kahit wala sila, nandito ako, Pas. Yeah. Usap tayo, Lawrence. Alam mo na yung dating gawin. Okay? Yes. Alam mo na yan. Sige, again, please pray for us. We need 3 more, 25 kilos of rice. 3 more. 3 ganon. And also other things. Please pray for us. Pray for provision for this coming baptism sa Sabado. And pray for more harvest, no? Ang iba, nag-aalanganin. Naniwala na kay Christ pero nag-aalanganin. Okay lang yan. It takes time naman talaga to really put your faith fully in Jesus. Let's pray. Lord, as I give you praise for all that's happening now, maraming na-bless, naging tugma, naging relevant ang salita mo to them, it's because the Holy Spirit is the one speaking. And Lord, salamat sa provision every day, sa comfort, sa peace na meron kami, na kahit anong pinagdadaanan, you guide our steps in the path of peace. And that peace comes from you, Jesus. I now pronounce that you bless each one, their family, their business, their marriage, their kids, their everyday work, ang pag-travel ng bawat isa. Protektahan mo, Panginoon. Bless mo sila at gawing pagpapala sa iba. Lahat ng papuri, nibigay namin kay Jesus Christ lamang, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Picture. Okay, see you next time. Thank you, Franz. Salamat sa lahat. Thank you, Jello. Thanks, Oh. Lawrence, Rose, thank you, J. Mark, Joanna, Romana, Naan, J. Mark, Joanna, Riza, Ma'am Riza, Richelle, Joseph, thank you so much.